Isang maiksing video ngunit nakakakilabot ang ibinahagi naman ng TikTok username na Tutuforu, na agad nag-viral sa internet na ikinagulat at naging palaisipan sa mga viewers. Mababasa rin sa video ang nakasulat na, "This is the last time I go a Walmart near Detroit." Ang video ay nagpapakita ng isang lalaki sa loob ng store sa may midsection na kumakain ng hilaw na karne mula sa plastic na lalagyan. Tila ba ang lalaki ay walang pakialam sa kanyang kapaligiran at normal lamang ang kanyang ginagawa na pagkain sa hilaw na karne. Ang iba ay inihalin tulad ang lalaki sa isang zombie na kumakain ng laman ng tao. Kayo, ano naman ang inyong gagawin kung makakita kayo ng isang tao na kumakain ng hilaw na karne sa loob ng grocery store? Ilagay lamang ang inyong opinyon sa comment section sa ibaba. Ang video namang ito ay nagmula sa Instagram username na Romazaki77. Isang lalaki ang bigla na lamang nagmamadali na pumasok sa elevator, nagpapanik, gumagalaw ng kakaiba at may hawak itong upuan na tila ba ginagamit niya itong panangga laban sa pag-atake sa kanya ng hindi nakikitang presensya. Ang matandang babae ay nanatiling na nakatayo sa harapan ng elevator at makikitang nabibigla ito sa kakaibang ikinikilos ng lalaki. Ang upuan ay hawak ng lalaki bilang pananggalang sa hindi nakikitang force na kalaunan ay kanya itong binitawan at ibinalibag papalabas na tila ba ibinato niya ito sa di nakikitang force na humahabol sa kanya. Kalaunan ay bumukas ang pintuan ng elevator at iniwan ang nanginginig na matanda, ngunit ligtas ito at hindi nasaktan. Ang iba naman ay inihalin tulad ang pangyayaring ito sa sikat na elevator game, isang urban ritual na kumalat ilang taon na ang nakakalipas. Ayon sa alamat sa internet, kapag pumasok ka sa elevator, ay magbubukas o dadalhin ka nito sa ibang daigdig o dimensyon. Ang elevator ay nababalot ng ritual na nagbibigay babala na kapag naka-encounter ka ng sinuman sa loob ng elevator ay huwag makikipag-eye contact. Huwag kausapin ng estranghero at huwag lalabas sa elevator kapag may nakitang maling nangyayari. Bagamat walang ebidensya na nagpapatunay na totoo ang alamat at ganito nga ang ginawa ng lalaki, ang kanyang kakaibang ikinikilos at ang tensyon na kanyang ipinapakita, ay tila ba malabo at malayo ito sa alamat o kwento tungkol sa ibang dimensyon sa loob ng elevator. May nagsasabi na maaaring napoposes lamang ng masamang espiritu ang lalaki. Samantalang ang iba naman ay nagsasabi na maaaring sabog lamang ang lalaki sa ipinagbabawal na gamot kaya ito nagdedeliryo. Ang nakakatakot na video namang ito ay nagmula sa YouTube channel na Mo Sardi. Kasama ang kanyang kaibigan, ay nag-adventure sila sa kalaliman ng Appalachian Wilderness. Gamit ang kanilang drone footage, ay may nadiskubre silang nakakakilabot na malapit sa katubigan ng kagubatan. Dahil naman sa kanilang determinasyon, ay sinuong nila ang kagubatan kahit na lubhang mapanganib ang mabulusok na daan sa bundok, papunta sa kanilang paroroonan. Kanila ring nadaanan ang mga sharp wire papunta sa active train tracks. Naging alerto naman sila lalo na at malapit ng lumubog ang araw, laban sa mga predator at sa mga nababalitang mga mapanakit na tao sa loob ng kagubatan. I was just in there, and I had the weirdest experience in there. Something literally moved, something massive. So everyone I told you that's not Alpha, bro. Yeah. This is not it. No? No, there's a little shack in the middle of the forest near the water. So I don't know how we're gonna get down there because it's a mountain drop and there's a fence, so we gotta find a way. All right, so we're gonna try going out this way to see if there's any way down to the river to find this mysterious house or shack that all this way out of the fence here. Okay, so we could probably go from here if there's a way out of the fence. Okay. Yeah. Hold
Oh my god. Yeah. Yeah. We're definitely doing what you're not supposed to do in the Appalachians is go off trail. Oh, you were supposed to do this a long time ago. Yeah. We're past that point. Yeah. Everything that you're not supposed to do out here, we can't. Oh, there's the trip. That's, Hold on a second. that's the river train tracks. We're kind of close to the shack. This is active train tracks, by the way. Yeah. They won't actually work. But, Oh, they're active? yeah. Oh, crap. Dude, we're literally climbing down a mountain right now, an entire mountain. So we decided we're going to risk our life to give you guys some more content. Yeah. We're going to climb down this mountain. By the time we make it down the mountain and down to the river, which we don't know if that's even a guarantee, it's going to be dark. It's going to be hella dark. Yeah. I have my flashlights. We charged them, but it's going to be quite a while. Like, I don't mind the darkness, but when it gets dark, the animals come out. Yeah. And also the feral people. Which I already found their house on my drone. It's somewhere down there. Yeah. Imagine we get down there, it's not there. That'd be crazy. And then making our way back up, it's going to be all nighttime stuff. So this adventure, it could get really dangerous. But you know what? We're living a little. Let's do it. Smash right. like button. Let's live a little. Bagamat mapanganib ang daan sa kanilang pagbaba sa pabulusok na lupa na may malapit na matatarik na bangin, ay naging mas masigasig pa sila sa pag-e-explore, marating lamang at makakuha lamang ng footage sa lugar na kanilang ninanais na marating. Nang marating na nila ang ilog, ang tanawin ay lubhang makapigil hininga ngunit nakakatakot. Ang paligid ay may natural na ganda ngunit puno ng tensyon dahil ang lugar ay kilala bilang teritoryo ng mga bears, wolves, at higit sa lahat ang kinatatakutang Bigfoot. Yeah, until you tumble down a mountain. And you know the worst part is you can tumble down the mountain and this is all barbed wire. That you yeah. And imagine tumbling down and like getting stuck in barbed wire. Now coming up is going to be hell too. Whoa! Almost lost my footing. Whoa! 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 Oh god, we're losing the balance. Oh, we're almost there. Man, we better get views for this shit. Seriously. Y'all better watch this. Yeah, literally. You guys better watch this shit. Traveling all the way from Canada to freaking do this. I'm Bear Grylls, and this is how you survive in the Western Forest. You hold on to trees. Yeah. I'm making it look too easy for you guys. Whoa! Let me show you the angle that this is. This is like an 80-degree angle. Yeah. Come down the way I came down. You can at least hold on to trees and not barbed wire. Oh, coming up here. Then. Holy shit, this is a 90-degree angle at this point. Hey, be careful, be careful, 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 careful. Oh my god, he almost died. Please be careful, hold on. Hold on. Holy crap. How are we gonna what? How do we go back up? Same way we came down. Pretty good. Yeah. I am half monkey. Dude, this. Oh, be careful. Yeah, it gets slippery here, so watch out. Gravity is like working against you right now. It's like, come on down, sonny. I just slid halfway back. Whoa. This is crazy. Whoa. Dude, I feel like I'm in like a Wild Wild West movie right now. So as you guys can see, there is absolutely nothing down this way, and there is nothing down this way. All there is train tracks and more mountain scale down. Okay, as you guys can see, we are almost down by the river, and I'm kind of nervous because there might be a bear here. Trying to drink some water, or some wolves, or Bigfoot himself. Let's see if we can see anything or anyone. Oh, we're gonna regret this tomorrow. Tomorrow's gonna be a painful day. That's for sure. Sa isang iglap lamang, ay may nakakakilabot na nangyari. Bigla na lamang nawala ang kaibigan ni Mo nang wala man lamang babala. Agad niya itong hinanap sa paligid, ngunit nang kanya itong natagpuan, ay wala na itong malay. Nagtamo din ito ng bukol sa ulo, indikasyon na may nanakit sa kanya. Hinihinala nila na kagagawa nito ng wild people na namamalagi sa kagubatan. Oh, hey! Oh, fuck.
Oh my God, oh my God. Yo! 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 Hey, 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 hey! Shit, Spider-Man. Yo! Yo! Hey, hey! You okay? Yo! Hey! Hey, hey, hey! Aldo! Yo! Hey! Wake up! Guys, any fucking fell. Yo, Aldo, wake up! Yo! Hey! Hello? Yo! Aldo! Aldo, wake up! Hey! You okay? What happened? Yo! What happened? What happened? Get up! Did you hit your head? Okay? Take it easy, okay? Take your time, take your time. Did you fall? Did you fall? Do you remember what happened? Yep. Do you remember what happened? Hey. Bro, do you remember what happened? Bro, seriously, are you playing a joke on me or what? Like, are you okay? Why do you keep looking up that way? What happened? Bro. What happened? Was, did you slip and fall? No, no. So what happened? Something was following us. Something was following us? Yeah. I heard something. Because I was on the rocks, looking at the water. I looked back and you're not here. And I'm like, what the hell? This guy disappear on me? I heard something, so I turned around, and then everything went black. So somebody hit you? I saw someone. Yes, I think someone hit me. Someone did. Wait, take it easy. Take it easy. Is your head hurt? Is your legs hurt? I hurt. Your head hurts? Look at it. You took a bump. Feel it? Holy shit. That's a big bump. Hey, but where could this person have? I'm bleeding? Bleeding blood? No, you're not bleeding. You're good. Bro, actually, somebody hit. Someone's weird, man. Someone hit him. Sa kanilang pagpapatuloy na paglalakad, ay nakarinig sila ng mga kakaibang tunog na ume-echo sa kanilang paligid. Mula naman sa isang luma at abandonadong kubo, ay nakakita sila ng kulay orange na figure na tila ba isang mukha na nagmamasid at sumusunod sa kanila. Yeah. Work it then. Yeah. Oh, what the fuck was that? What the fuck was that? Run, 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 run. Run. What was that? Come on. Let's go. There's someone there. There's someone there. There was someone there. I think they're trying to keep us out of their territory. There was cooking. There was actual cooking. Hey, we're not afraid of you. Well, maybe a little bit, but. Jeez. Jeez. There was definitely 100% someone there. What if it's following us, dude? Wait, what's that in the window? What's that in the window? Oh my god. Oh my god. There's a face. Dude, look at my screen. Look at my lens. I can't zoom in that far. There's a guy standing right there. Look at his face. Oh. What the? Let's go. Let's go. What the fuck is that? Go, 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 go now. Go now. Oh my god. What the hell is that? Oh. What the hell is that? Dude, I can't run anymore. I can't run anymore. What is that? A head? Is that a person? Watch out. Dude, there's something orange over there. Look at that. It looks like a face. Yeah. What the hell is that? I see it on your camera. Yeah. Okay, this is crazy, man. People are watching us. We're being watched right now. I just something orange. Looks like a face. And in the window, we saw something in the window that looked like a face. We're probably being watched. I don't know if like maybe our brains are playing tricks on us. Sa kanilang takot at pagtakbo, ay na-realize nila na naligaw at nawala na pala sila sa tamang landas.
Sa kanilang patuloy na paglalakad upang makahanap ng pagsisilungan sa magdamag, ay napadpad sila sa isang lumang bunker na maaari nilang pagpalipasan ng gabi hanggang sumikat ang araw. Believe what we just stumbled upon in the mountains. We just found a structure in the mountains. It's not the mine shafts and the other stuff that we found earlier. Something completely different. Oh, yo, shelter. Yes. Shelter. Oh, bro, what the is this? Oh my God, yes. We're so exhausted, guys. Oh my God. Would we only find this? Bro, this must have been something that was part of the mine shaft, you know? Yeah. Bro, let's just chill here tonight. I don't want to go any further. Maybe this is probably what it's designed for. Like if you're like been walking for a long time, yeah, it's just like a little shelter, hiding spot. Yeah, I don't know about that, but I mean, it's shelter for tonight. Yeah. Yes. I don't know. Like God is on our side. I mean, God's always on our side, but today God is on our side extra. Yeah, like, we're still not out. We still don't know where we are. We're so lost. We're gonna, I think, wait up at night. And we can see what's that problem tomorrow. And we have a baseball bat right here, so if anyone tries to come at us, we got the bat. And maybe we can even take turns like staying up kind of thing. Yeah. I think I want to take a nap. Yeah. Bagamat nababalot na sila ng takot, pagod at kulang na kulang sila sa tulog, ay mas ninais pa rin nilang gising ng diwa at dilat ang kanilang mga mata upang mapakiramdaman at mabantayan lamang ang paligid, na sa anumang oras ay may posibleng umatake sa kanila. Sa pagsikat ng araw, ay nagawa naman nilang makabalik papunta sa labas ng kagubatan at nagdadalawang isip na muling bumalik pa sa lugar. Let's just stay here. I'm not sleeping. Yeah, we have a couple hours to go, we'll just stay awake. And then we'll head out of here as soon as it's up. And that's what we're gonna do. We're just gonna sit here, hold down the fort, and just keep our ears and eyes open. I'll check back with you guys once I get a chance. If anything else happens, actually, I should say. Yeah. Fuck. The sun is starting to come up, guys. I didn't really get much sleep last night, especially because of what happened. But I'm going to keep you guys updated as the sun gets up and gets brighter. And we cannot repeat out here. Once it gets a little bit brighter, we're going to start our trek out of here and find our way out. The sun is coming up. We got lost last night coming back out of here. Yeah, We spent the night in some little random shack. random shack. We're trying to get out of here right now. Yeah. It was a tiring night, man. That was creepy, man. We actually, as you guys saw, we took turns staying awake, but I guess the sun is finally coming out. So soon everything's going to be lit up, but we can actually start to see now. So Yeah. we can probably start finding our way out of here. But we're not at the woods yet. We still have quite a bit of a hike out of here. Like Yeah. a lot of a hike. How's your battery doing? Mine's almost dead, man. I'm using my GoPro now because my other camera died. My night vision camera, it died. I don't have any more batteries for it. I only have half a battery left for this. So Yeah. it's morning now. We're gonna find our way out of here and get. I'm never coming back here again. That was a terrifying night. Sa bansang Japan, may magkaibigan na nag-explore sa isang abandonadong bahay upang magsagawa ng paranormal investigation. Sa simula ng kanilang pag-e-explore ay normal lamang ang lahat, subalit makalipas lamang ang ilang sandali, ay may nakatawag ng kanilang pansin sa loob ng bahay. これ電気つくかなつけてみて。何探すのあ、そこにうん。あ、ついた。だね。すごい。めっちゃ明るいんだけど。おー。すごいね。そのまんまだとこんな明るくなっちゃうのね。ね。ね。May tumatakbong kuryente pa rin ang bahay bagamat abandonado na ito, kaya naman mas lalo silang naging curious sa kanilang pag-e-explore at pag-iimbestiga. Sa kanilang pagpapatuloy, ang lalaki ay nakapansin ng isang floorboard kaya naman agad nila itong nilapitan. Habang nag-iimbestiga, ay bigla na lamang silang nabigla at nagulantang. 見た。何これ見た。あ昭和
3年だって。昭和3年の新聞あるよ。まあ、猫で寝たの。お箸誰か死んでた。お箸がある。もう上がってきなよ。えちょっと牢屋みたいじゃないここ。Bigla na lamang may sumulpot na pale figure na nakasuot ng puting kasuotan sa mismong harapan nila. Ang nakakatakot na figure ay nakatitig sa kanila na tila ba aatakihin niya ang magkaibigan. Isa nga ba itong multo sa abandonadong bahay na ito? O baka naman homeless lamang? Ilagay lamang ang inyong opinyon sa comment section sa ibaba. Habang kinukuhanan ng isang ina na si Courtney ang kanilang car seat sa loob ng living room sa kanilang tahanan, ay bigla na lamang may nangyaring kababalaghan na kanyang ikinatakot. Ang nasabing car seat ay sa kanyang batang anak na babae ngunit hindi ito ginagamit ng araw na yun. Subalit bigla na lamang natakot at nagulat si Courtney nang masaksihan niyang kusang gumalaw ang car seat sa mismong harapan niya. Literally nothing here. My baby sleeping. I have a remote. Just something. Mapapansin din ng kanilang alagang aso na tila ba may nararamdaman itong kakaiba. O maaaring may nakikita itong hindi nakikita ni Courtney kaya naman umuungol ito ng kakaiba. Ngunit makikita sa video na wala namang visible sa camera na sinuman o anuman sa tabi ng car seat. Ayon pa kay Courtney, walang anumang dahilan para gumalaw ng kusa ang nasabing car seat. Hindi rin ito kayang pagalawin ng vibration ng laruan dahil sa bigat nito. Subalit matapos ang kababalaghang ito, makalipas lamang ang ilang araw, ay may nangyari na namang kakaiba na kanyang muling ikinatakot at ikinabahala. Ayon sa kanya, habang nagtitiklop siya ng mga damit sa loob ng kwarto habang nakikinig sa paborito niyang podcast, ay may kakaibang nangyari. Panuorin ninyong mabuti. And we drive there, it's 2.5 hours away, and it looks exactly like a television. And it's literally in my heart, like I'm feeling in my heart, like it just felt more and you guys were like, wow, this sounds like such an amazing story, that is good, that is great, and but there's more to it. And this is just wow. Looking back, I'm like, God, he just loves it so much. But so I secured that whole schedule. It's great. Everything's good on the paper. I talked to he's like it's a school in this room, and so he could on my day. So backwards to wedding day. Backwards to wedding day. Tila ba isang eksena sa isang horror movie ang nangyari? Ang aso ni Courtney ay bigla na lamang umungol ng kakaiba sa bakanteng space sa labas ng pintuan. Lumakad ito ng dahan-dahan na tila ba may nakikita ito sa labas ng pintuan. Matapos naman lisanin ng aso ang kwarto, ay may nakakagulat na sumunod na nangyari. Isang baby bottle ang bahagyang dumausdos ng kusa hanggang tuluyan na itong nahulog papunta sa tabi ni Courtney. Dahil sa kanyang takot ay mabilis siyang tumayo at agad kinuha ang kanyang baby at lumabas na ng kanilang kwarto. Bagamat wala pang ibinahagi si Courtney kung ano pa ang sumunod na nangyari matapos ang insidenteng ito, isa lamang ang malinaw, may kakaiba at misteryong nagaganap sa loob ng kanilang tahanan.
Habang ang TV news crew sa Japan ay nagsasagawa ng pagbabalita sa isang abandonadong ospital na may malagim na history, kagaya na lamang ng pagsasagawa ng ospital ng mga iligal na operasyon sa ilang mga pasyente, ay may bigla na lamang may mangyayaring kababalaghan sa kanila na nakuhanan ng kanilang camera. Sinasabi ng mga bumibisita sa lugar na may nakukuhanan silang litrato at video na may aparisyon ng mga multo sa loob ng tahanan. Sa simula ng report, ay in-interview niya ang dalawang lalaki na nakaranas at nakakita ng aparisyon ng mga multo sa ospital ng Japan. Ang isang lalaki na binisita ang isa niyang kaibigan sa ospital, nang kumukuha ito ng picture, ay laking gulat at takot nito sa kanyang nakita. Sa isa pang interview, sinabi ng isa pang lalaki na nakakita naman siya ng isang tila ba pulang figure. Dahil dito, ay agad pumunta ang news team sa nasabing abandonadong ospital upang sila mismo ang magsagawa ng investigasyon sa lugar. Ini-record nila at kinuha na ng picture ang isinagawang exploration nilang ito. Habang nag-e-explore ang news team sa ospital, ay nakakita ang babae ng isang camera na nasa may ilalim ng kama. Nang binuksan niya ito upang tingnan ang nilalaman, ay kinalibutan siya sa kanyang nakita. Nang sumigaw ang reporter, ay may nakita siyang figure sa may adjacent mirror. Ayon sa babaeng reporter, kung ano ang nakita niya sa camera na kanyang tiningnan, ay siya niya ring nakita sa may salamin kaya ito napasigaw. Ang nasabing figure ay nakasuot ng pang-nurse na damit na nakatitig sa kanila. Bagamat natakot na sila, ang cameraman ay nagpatuloy pa ring mag-explore habang kinukuhanan ang paligid ng abandonadong ospital. Subalit kalaunan ay kanya itong pinagsisihan. Nang pumasok siya sa isang kwarto, ay eto ang kanyang nakita. Makikita sa camera ang aparisyon ng isang doktor mula sa salamin. Nang nagpanik na ito, nang inalis niya ang anggulo ng camera sa salamin, ay nahagip naman ito ang sinasabing red figure na tila ba ito ang sinasabing red figure na nakita ng mga napunta na dito sa ospital. Multo nga ba ng dating pasyente ang nakita ng cameraman na red figure? Kayo na ang baalang humusga. May ideya ba kayo kung ano talaga ang nangyayari rito? Sa unang tingin, mistulang isang grupo ng maliliit na tao ang nakatayo sa tabi ng matatangkad na higante. At aaminin ko, muntik na rin akong hindi makapaniwala nang una ko itong mapanood. Ngunit narito ang twist. Hindi sila maliliit na tao, karaniwang tao lamang sila na may karaniwang height. At ang mga higante na kanilang katabi ay hindi totoong tao, kundi malalaking puppet na kinokontrol mula sa loob. Ang inyong nakikita ay bahagi ng isang African ritual o kultural na pagtatanghal, kung saan ang mga dambuhalang figure ay isinasayaw o pinapagalaw ng mga nakatagong tao sa loob. Gayunpaman, kung makikita mo ito mula sa malayo at wala kang alam na konteksto, malamang iisipin mong may paparating na mga tunay na higante sa iyong direksyon. Ang nakakatakot na video na ito na umiikot ngayon online, ay nagsasabi at nagkukumbinsido na ang black magic ay totoo. Nagpapakita ang mga ito ng kakaibang kasuotan na gawa sa dayami. Hindi tulad ng tradisyonal na mga ritual ng Zangeta, kung saan ang dayami ay binubuo lamang ng isang kasuotan, ang isang ito ay ginawang malapad na parang mga pakpak, ganap na walang laman ang gitna. Iyon ang naging dahilan kung bakit ang karamihan ng nakakapanood ay nagtataka at nababahala. Ang istruktura ay umiindayog at sumasayaw ng mag-isa na parang may nagpapagalaw nito ng isang hindi nakikitang force. Ito ay isang walang laman na gumagalaw na masa ng dayami ngunit ito ay walang wire o nakikitang tao sa loob. Ang iba ay sinasabing isa itong uri ng espiritu na ipinatawag sa pamamagitan ng mga sinaunang ritual. Ang iba ay hindi kumbinsido at nagsasabing may nakatagong mga mekanismo o isang matalinong pag-setup ng puppet. Subalit ang iba naman ay naniniwalang isa itong malinaw na ebidensya ng panlilinlang.
Ang makakita ka ng ganito ay siguradong magdudulot sa iyo ng matinding takot at kilabot, isang ulo na tila umiikot ng lampas sa normal. Ngunit para kay Julia Barney, isang Brazilian TikTok star na ipinanganak noong July 10, 1996, ito ang isa sa mga dahilan kung bakit siya sumikat. Hindi lamang siya hinahangaan sa kanyang malikhaing dance routines, kundi pati na rin sa isang nakakatakot at kakaibang galaw na siyang nagpasabog ng kanyang kasikatan. Isa sa kanyang pinakapinag-uusapang viral moves ay ang pag-ikot ng kanyang ulo patalikod. Halos umabot sa isang buong 180 degree. Nakakatindig balahibo itong panoorin, isang kombinasyon ng flexibility at ilusyon na para bang imposible. Isang netizen pa nga ang nagbiro na, ang kanyang gulugad at leeg ba ay gawa sa goma, na kumakatawan sa pagtataka at takot ng mga nakapanood. Bagamat malinaw na ito'y isang talentado na trick, nakaka-freak out pa rin itong saksihan.